Guys, ang daming mais, oh. Freshly harvested yan. Ayan. At sobrang dami nga. Nilagay ko na nga yan dyan sa pressure cooker. Dahil sobrang dami nga yan. Panigurado, hindi ko mauubos yan. Kaya naman, bibigyan ko yung aking mga kapitbahay. At marami pang kasama yan. Dito nga ay meron ding langka. Langkang hinog. Ayan. Kalahati. Naghati kami ng aking brother. Ayan, at ang ganda, no? Ganda ng kunab niya, guys. Oh, ang kapal. Look at that. Sarap. At dito nga, ay meron din akong dalawang buko. Ayan, freshly harvest yan. At ito pa. Senyorita. Ayan, mga bagong puti yan. At ito pa. Saging na saba. At alam nyo ba, isang piraso ng saging na saba, napakalaki, 3 piraso lang, 1 kilo na. Ayan, ang laki-laki, oh, tingnan nyo. Ayan guys, oh, 3 piraso ng saging, 1 kilo. Sobrang laki. At alam nyo ba, itong variety ng saging na to, sobrang ganda. At hindi nga lang yan, meron pang unlimited, freshly harvested na okra. Sobrang sariwang-sariwa, no? Ayan, at pinag-harvest nga rin ako ng hipag ko ng pako. Ayan, ang daming pako, oh. Guys, alam nyo ba, hindi ako ang nagtanim ng mga iyan. Pero nung ako'y nasa abroad pa, mas pinili kong bumili ng lupa kaysa bumili ng mga branded. So, kaya naman, nung ako'y umuwi na, ayan, may harvest na. Nung binili ko yung lupa na yun, guys, pinataniman ko kaagad. Pinagkagasusan ko habang ako'y nasa abroad pa. Pinataniman ko ng mga saging, niyog at kung ano-ano pa. So ngayon na nandito na ako sa Pilipinas, napapakinabangan ko na. So sana kayong mga OFW na makakapanood nito, sana ganun din kayo. Mas piliin nyo mag-invest sa lupa. Piliin nyo bumili ng lupa para mapagtaniman. At pagkabili nyo nga ng lupa, pataniman nyo kaagad. Para if ever na dumating yung pagkakataon na kayo ay mag-for good na, meron na kayong haharvestin. Ayan, ipagkatiwala nyo ang lupa nyo sa inyong brother or kung sino na mapagkakatiwalaan. No? Para sa pag-for good nyo, ganito yan. Meron na kayong mapapakinabangan na produkto ng inyong pinaghirapan sa abroad. Tingnan nyo naman, freshly harvested, di ba? Ayan. So ito guys, na senyorita, bukas hinog na yan. At ito nga, malapit na rin mahinog. Ang nakakatuwa niyan, 3 piraso guys ng saging, 1 kilo. Nakakatuwa talaga. Ang lalaki, ano? Ayan. At ako syempre, nagpapasalamat ako ng malaking malaki sa aking brother na napakatyaga na pinagyayaman ng aking lupain. At syempre, sila rin ay namumrodukto doon. Hindi ko na nga kinukuha sa kanya yung mga produkto niya doon na pinagbibentahan para sila na lang ang makinabang. Dahil okay lang naman ako dito. Pero, every harvest nga ay dinadalhan niya ako dito ng mga ganito. Ang saya, 'di ba? Ayan, so sana kayo mga OFW ha. Bawat OFW na makakapanood ng video na 'to, sana ay tularin niyo ko. Gayahin niyo ko mga kabayan ko, maging wise tayo sa ating pinaghirapan. Huwag nating hayaan na yung pinaghirapan natin ay mapunta sa wala. At huwag nating hayaan na nagpakahirap na tayo, nagpakalayo-layo tayo sa ating mga kapamilya, nagpaka-abroad-abroad ba tayo, pero tatanda rin pala tayong wala. Sana isa man sa ating lahat ay hindi aabot sa ganong pagkakataon. Kaya be wise ha, kabayan ko. Ayan, sa bawat kinikita natin, ilagay natin sa isang bagay na mapagpuproduktuhan. Katulad nito, nag-stop na ako mag-abroad. Pero ngayon, namumrodukto na ako sa mga harvest ng aking pinaghirapan. O ayan, 'di ba? Nakakatuwa lang. Kaya naman sana ay may kinapulutan kayong aral sa video na 'to. Salamat sa inyong panunood. At Tita Wena always saying, don't forget to keep loving one another.
So ayan mga best, dahil nga ang brother ko na nagdala sa akin ng mga prutas ay pabalik na ng farm, kaya naman nilutuan ko siya ng napakasarap na dried fish gourmet. Ayan, para mas matagal niya ma-stock at nang mayroon siyang pang-ulam doon sa bukid. Ayan, so ganun lang guys, no? Pag meron tayong pinagkakatiwalaan na kapamilya or ibang tao man, so, bigyan din natin sila ng benepisyo. Kung sila ay iniisip nila tayo, isipin din natin yung kapakanan nila. So, alam nyo, pag yung nasa farm tayo, no, napakatagal ng panahon na mananatili tayo doon kung ilang araw din, at kung walang pupunta doon na ibang tao, hindi tayo makakatikim ng mga ganitong luto or fresh na isda. Not unless na magkakatay ng mga alagang hayop doon. No, syempre, bakit mo pakakatayin yung hayop doon kung ikaw naman ay nag-iisa laang, 'di ba? So kaya naman ako, ang ginawa ko para may pang-stock ang aking brother doon, ayan, nilutuan ko siya ng napakasarap na dried fish gourmet at nilagyan ko nga rin yan ng fried na fresh vegetables. At yung mga fried vegetables niyan ay carrots, meron yan long beans at sweet bell pepper. So, why pinry ko pati yung vegetables? Yes, para mafrolong ang buhay. Yes, at ito po ay without refrigerator, tatagal siya about 1 month. Yes, at pag naka-refrigerator naman, tatagal siya about 3 months. Yes, at dahil sa farm ay walang refrigerator, so ilalagay ko lang yan sa isang dry and clean container. Yes, para mafrolong ang buhay. Ayan, guys, alam nyo ba, napaka-crunchy nito. Ito po ay malalaking isda. Ginupit-gupit ko lang siya. And yes, super crunchy. At gumawa nga ako ng dalawang variety. Isang fleshy na isda at isang maliliit na isda. Ito po ay yung tiny na galunggong. Yung mga baby na galunggong, no? And very crunchy, no? Wala kang tapon dito, guys. And yes, nilagyan ko po yan ng ingredients. At siya nga pala, bago nating i-fry and lutuin yung isda, make it sure na hugasan nating mabuti and air dry, ha. Air dry natin bago natin pa-crunchihin. Yes, hugasan mabuti dahil pag binili natin yan sa wheat market, we never know, dinapuan yan ng mga insect, no? So, para malinis at safe tayo. At ito nga, transfer na natin sa isang dry and clean na container. And make it sure na super dry, ha, yung ating container. At i-alternate nga natin yung paglagay yan. So, every scoop natin ng crunchy dried fish and then 1 scoop din ng dried vegetables na pinry natin. Ayan, o diba? Ayan, para-paraan lang yan guys. Talagang lagi may pamamaraan pag gusto nating makatulong at makapagpaligaya ng tao. Yes. Sariling tao man natin or ibang tao man, lagi nating isipin na makatulong at makapagpasaya ng kapwa natin. Huwag yung puro kabig lang, no? Hindi masaya yung lagi lang tayo ang binibigyan. Ako guys, sa buhay ko, once na may nagbigay sa akin, I truly appreciate it. Kasi buong buhay ko, ako lang yung bigay ng bigay. So, kaya once na may nagbigay sa akin, I deeply appreciate it. It means naluluha pa nga ako. Kasi yung mga senaryo na ganito ay minsan lang po sa buhay ko. Mostly, I keep giving to anybody else. Yes. And I'm proud naman to doing that. I'm happy. Kasi sabi nga nila, the more you give, the more God give you blessings. And that is true. Yes. Kaya lang, pag may pagkakataon tayo na magbigay din ng saya sa kapwa-tao, why not? Diba? Dapat give and take din. Ayan. And alam nyo ba, priceless yung kaligayahan ng brother ko sa pagluto ko nito. Sabi niya, hindi pa niya ito natikman sa talambuhay niya. At nung tinikman niya, naghanap tuloy siya ng bahaw. Sabi niya, meron ka ba diyang kanin? Sabi ko, yes, meron. At sabi niya, wow, sobrang sarap nito sis. And I know, yes, sobrang sarap talaga.
Guys, alam nyo ba, nung ako ay nasa abroad pa, niluluto ko ito. Pero dahil sa abroad ay meron akong refrigerator, so nagluluto na ako ng marami. Dahil alam nyo ba, nung ako ay nasa abroad, being physiotherapist, sobrang busy ko guys. Normally wala talaga akong panahon magluto. Yes, dahil ang 5 minutes sa akin to have my food during working time is a big deal. So kaya naman nagluluto na ako ng ganito at nilalagay ko yan sa mga small Tupperware para every morning magpi-pressure cook na lang ako ng rice. Mabilis lang yun. And then kukunin ko na lang ito at i-reheat ko sa microwave, no? So napaka-convenient po ng buhay at sobrang sarap na. So minsan din nga dahil nasa abroad ako, mura ang broccoli doon, and then minsan spinach and asparagus pinapartneran ko. But since dito sa Pilipinas mahal ang mga gulay na iyon, so kaya ito na lang ng mga gulay na ito ang pinartner ko. Guys, alam mo ito, maliliit na to na galunggong, sobrang sarap. Grabe, sobrang crunchy niyan guys. Napaka-enjoyable kainin. Ayan. At tinatanong nyo ba kung bakit dalawang variety ang ginawa ko? Yes. Para yung aking brother ay yung isang jar na malaki. Malaking-malaki yan guys. Yung jar na yan, about 2 kg ang laman, no? Pero syempre hindi naman na puno. Oo. So yung isang jar iiwan niya dun sa kanyang wife. May mga maliliit din silang anak guys. Syempre asides dito, magluto rin ako para sa mga bata ng iba pang putahe. Hindi na lang napasama sa video dahil medyo mahaba na, and then mamimix na yung ating video. Yes, so ayan. So guys, alam nyo ba, let's always be good to other people and to our family member. If family member showing us love, yes, let's not hesitate to give them back that love. Yes, ganun lang po yun, no? Ayan. So, i-avoid po natin na always taking for granted to people. Hindi po maganda yun. Dapat, let's always make people happy kahit sa anong mga simpleng pamamaraan. Yes. At yan guys. Ayan. So, sana ay tayong lahat ay nakaka-receive din ng blessings in abundance and happiness. That is a blessings actually from God, no? The happiness and the kindness of other people that we used to. Thanks for watching and God bless.